Magpo-pause po muna tayo sa ating pag-aaral sa 1689 London Baptist Confession of Faith due to popular demand ng mga men nung base sa aming meeting nung last Lord's Day. Nire-request po ng mga kapatiran na silipin po natin yung ilang mga paksa, lalong-lalo patungkol po dito sa banal na hapunan o Lord's Supper. So magpo-pause po muna tayo sa ating pag-aaral ng ating Confession of Faith. Titignan po muna natin itong Lord's Supper at baka sa mga susunod po na linggo na ako magtuturo, may mga iba tayong paksa na pag-aaralan din after nito. At ang gagawin po natin, paminsan-minsan babalik tayo sa 1689 London Baptist Confession of Faith kung wala tayong immediate na kailangang pag-aralan. Pero pag may mga umusbong na topic na kailangan nating silipin, magpo-pause tayo kagaya sa gagawin natin ngayon at babalik tayo sa pag-aaral sa 1689 pag wala na po tayong kailangan masyadong pag-usapan. So, ang topic po natin ngayon sa Sunday School is the Lord's Supper, Meaning and Manner. Magiging two-part po ito. Ito po yung part 1. Sa part 1, ang objective ko ay mapag-aralan natin ano yung ibig sabihin ng Lord's Supper at dun sa part 2, nais ko sanang mapag-aralan natin doon yung manner at yung tamang practice ng Lord's Supper. At sa study po natin na ito, malaki ang naging tulong sa akin ni Thomas Watson sa kanyang book na The Lord's Supper at ng Christian Holiness by Pastor Noel Espinosa. So ito po yung pag-aralan natin. So, bago po ako magsimula, gusto kong ikwento sa inyo yung kaganapan sa kasaysayan ng iglesia, yung tinatawag nating Marburg Colloquy of 1529. So, ang nangyari po dito, alam nating lahat ito, yung kwento ng Reformation noong 1517, nung pinako ni Martin Luther yung kanyang thesis sa Castle Church sa Wittenberg, Germany, at nagsimula po doon yung tinatawag nating Protestant Reformation. Pero nangyari yon sa Germany. Sa malayong bansa ng Switzerland, meron pong ongoing na Reformation din. Ang nangunguna naman is si Ulrich Zwingli. So dalawang magkalayong lugar. Yung isa pinangungunahang Reformation sa Switzerland ni Ulrich Zwingli. Sa Germany, ang pinangungunahan naman ito ni Martin Luther. At nung nalaman po ni Zwingli na may Reformation pala na nangyayari sa Germany, sinikap niyang makatagpo si Martin Luther after 12 years mula nung kanyang pinako yung kanyang 95 thesis. After 12 years, nagkita sila ni Zwingli upang pag-usapan po yung kanilang pinaplanong parang collaboration ng ministry nila upang maisulong yung Reformation sa Europe. So imagine nyo napakaganda ng kanilang objective. Gusto nilang mag-meeting upang maisulong ang mas mayaman na Protestant Reformation sa Europa. So nakita sila at nag-discuss sila ng 15 articles of faith. Sa 15 articles na yon, mga kapatid, nag-agree sila sa lahat. Baptism, sa 5 points of 5 accounts of Reformation, yung 5 solas. Nag-agree sila dun sa mga articles na yon sa 14 articles, pero po may isa silang hindi pinag-agrihan. Alam niyo po ano? Yung view ng Lord's Supper. At napaka-dramatic nung tagpo na ito kasi kasama ni Martin Luther yung kanyang mga disciples, kasama ni Ulrich Zwingli galing pa ng Switzerland yung kanyang mga disciples, nag-meeting sila. At habang ongoing yung meeting, kumuha ng chalk si Martin Luther, sinulat niya sa lamesa yung phrase na hoc est corpus meum, ibig sabihin, this is my body. Latin word yon. At tinakpan niya ng tela. At nung napag-usapan na nila yung paksa ng Lord's Supper, alam naman natin, kung nababasa natin yung mga kwento about Martin Luther, he's a man of passion, very dramatic si Martin Luther. Hindi niya nagustuhan yung presentation ni Ulrich Zwingli ng memorial view of the Lord's Supper dahil nga nag-hold ng transubstantiation or consubstantiation, hindi pa malinaw yung view ni Martin Luther this time. Sumigaw siya ng sumigaw, pinukpok niya ng pinukpok yung lamesa, at tinuturo niya yung sinulat niyang phrase dun sa lamesa na hoc est corpus meum, this is my body. Sigaw siya ng sigaw dun sa room, this is my body, this is my body. Dahil pinagpipilitan niya kay Zwingli na literal na katawan ni Hesus Kristo yung tinapay. Dahil yun yung phrase na sinabi ni Jesus. This is my body, this is my blood. Imagine ninyo kung nagkatagpo sila ng pananaw dito sa view ng Lord's Supper.
Out of 15 articles na pinag-aralan nila, imagine kung nagtagpo sila sa lahat ng iyon. Imagine ninyo kung gano'ng kalawak sana yung reformation na nangyayari sa Europa. 'Di ba? Pero dahil sa isang doktrina na hindi nila pinagkasunduan, na-hamper po yung movement ng Reformation. Si Martin Luther, pinasimulan yung Lutheran Church, and si Ulrich Zwingli, sa kanila po nagsimula yung movement ng Anabaptism. So, ganito po ka-seryoso itong usapin ng Lord's Supper. Naging point of contention siya sa history ng iglesia. So, maiksi lang po yung ating pag-aaralan. Meron lang tayong 4 na bagay na tatanawin. Una dyan, tignan natin, ano nga ba yung Lord's Supper? What is the Lord's Supper? Pangalawa, ano yung mga elemento ng Lord's Supper? Pangatlo, ano yung mga iba't ibang pananaw patungkol sa Lord's Supper? At sa panghuli, tignan natin yung mga practical applications na matututunan natin sa pag-aaral natin ngayong umaga. Tulungan tayo ng Panginoon. So una, tignan natin, ano nga ba yung Lord's Supper? Ano nga ba yung tinatawag ng iba na Eucharista sa mga Katoliko? Santa Cena yung tawag namin. Santa means holy, Cena is supper. So Holy Supper, yung tawag ng iba, Holy Communion. Pero ano mang tawag natin, for the sake of clarity, tawagin natin siya ngayong umaga na Lord's Supper. Okay? So ano yung Lord's Supper? It is one of the marks of a valid church. Mga kapatid, hindi po lahat ng nagtitipon tuwing araw ng linggo, valid church po. May mga marka, may mga prerequisite ang scripture para matawag natin na valid ang isang pagtitipon as a church. At meron pong tinatawag na essential mark ang isang pagtitipon. Matatawag nating church ang isang pagtitipon pag nangangaral sila ng ebanghelyo, gospel preaching. Essential mark po yan, non-negotiable. Kung may pagtitipon na hindi centered around gospel, hindi po yun valid na church. So yun po yung essential mark, pero hindi sapat na merong isang essential mark lang ang church. Kailangan po meron siyang maintaining marks. Ano po yung maintaining marks ng church? Yung magpapatuloy sa kanya, mga marka na magpapatunay at magpapatuloy sa kanya bilang isang iglesia, dalawa. Dapat nagpa-practice ng biblical church discipline based on Matthew 18 at mga sacraments. Okay, pause muna tayo. Huwag kayong ma-allergic sa termino kong sacrament kasi baka sabihin nyo Roman Catholic. Kasi baka sabihin niyo sa confession of faith natin, hindi po ginamit ang word na sacrament. Ginamit po na word ordinance. Well, ang reason lang naman ng mga framers ng confession natin bakit hindi nila ginamit yung term na sacrament, kundi ginamit nila yung word na ordinance para lang hindi sila ma-associate sa mga Roman Catholics. Pero I'm a purist, ayokong sabihin na sa kanila na yung termino na yun po yung mas proper na termino. Yes, ordinance ang Lord's Supper at Baptism, pero it is more of a sacrament. It is a sacred, those are sacred elements po, kaya siya sacraments. So, balik tayo sa punto natin. Essential mark ng church, dapat nangangaral ng ebanghelyo, pero yung maintaining marks niya, dapat nagpa-practice siya ng church discipline at nagpa-practice po siya ng sacraments. Ngayon, yung sacraments na nakita natin dito, hati po yan sa dalawa. Baptism, tsaka Lord's Supper. Hindi muna natin pag-aaralan yung baptism ngayon. Ang pag-aaralan natin, yung isang sacrament, yung Lord's Supper. Sa mga Roman Catholic, galing sa Roman Catholic background, meron po silang tinatawag na 7 sacrament, yung matrimony, yung Eucharist, priesthood, so on and so forth. Pero kung magiging honest tayo sa scripture, magiging honest tayo sa Bible, dalawa lang po ang sacrament, Lord's Supper at baptism. So, ang Lord's Supper po, napakahalaga nito kasi maintaining mark ito ng isang iglesia. Kung hindi ito gagawin, hindi ipapractice ng isang iglesia, they will cease to be a church. They can be a gospel-proclaiming church, but kung hindi sila nagpapatuloy sa pagtanaw ng Lord's Supper, sooner than later, they will cease to be a valid church. Kaya napakahalaga po nito. Pangalawa, ang Lord's Supper, mga kapatid, ito po ay isang sacrament of perpetuation. Ibig sabihin, ito po ay sakramento ng pagpapatuloy. Okay? Yung baptism kasi, naalala nyo sabi ko, dalawa yung sacrament, baptism tsaka Lord's Supper. Yung baptism, sacrament of initiation po siya. Ibig sabihin, para mapabilang ka sa isang iglesia o mapabilang ka sa universal church,
maturing kang Kristiyano, dapat nabautismohan ka, di ba? Meron bang Kristiyanong hindi nabautismohan? Hindi po pwede 'yon. Kung nagpo-profess ka na nananampalataya ka kay Jesus, dapat nabautismuhan ka kasi obedience kay Christ yun eh. Ito ang tanong, dapat ba linggo-linggo tayo o once a month o 4 times a year, quarterly tayo nagpapabautismo? No. Sabi sa 1 Corinthians 12:13, we received one baptism. Isang beses lang po tayo nagpapabautismo, ayun yung sinyales na pumapasok tayo, kabilang tayo, sa kalupunan ng mga mananampalataya. So, ang baptism, sacrament of initiation po siya. Pero yung Lord's Supper, sacrament of perpetuation po ito. Hindi po ito katulad ng bautismo na sasabihin natin, well, nakatanggap naman ako ng Lord's Supper isang beses last year. Pwede na yon, sapat na yon para sa buong Christian life ko. No. Sabi ni Jesucristo, do this in remembrance of me. Hanggat inaalala natin si Jesucristo, kailangan nating gawin ang Lord's Supper. So, baptism, sacrament of initiation, pero ang Lord's Supper po, sakramento ng pagpapatuloy. Okay? Perpetuation. At pangatlo, it was instituted and mandated by Jesus Christ Himself. So, wala po tayong reason para hindi ito gawin dahil yung Panginoon natin, yung Hari natin, na si Jesucristo, siya ang nagtatag nito at nagutos nito. So, wala po sa ating pwedeng magsabi na isang beses lang, o pwede tayo mag-formulate ng paraan na gusto natin. Hindi eh. Merong nag-institute niyan, yung may-ari ng iglesia. Sumunod tayo kung paano niya in-institute. At sinabi niya na kailangan daw natin itong alalahanin, kailangan natin gawin. Therefore, wala tayong choice. Kung mahal natin si Jesus at nais natin maging obedient sa salita niya, kailangan natin itong gawin. So, mark siya na isang valid church, sacrament of perpetuation, and si Jesucristo po yung nagmandato nito. Sabi sa aklat ng Lucas, chapter 22:19, and Jesus took bread. So, sinong kumuha ng tinapay and wine? Si Jesus. And when he had given thanks, he broke it and gave it to them, saying, this is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. So, ito po yung isa po itong sakramento, isang ordinansa na kailangan nating gawin dahil iniutos ng may-ari ng iglesia na si Jesucristo. So yun po yung una nating pinag-aralan kung ano yung Lord's Supper. Sa pangalawa, tignan natin ano yung mga elemento ng Lord's Supper. Diba? Pag narinig natin yung salitang elemento, parang mystical eh. Elemento ng lupa. Hindi. Elemento, ibig sabihin, ano yung mga sangkap? Basically, yun yung ibig sabihin. Pwede ba tayong gumamit ng ambis na hostia, ambis na wafer, ambis na tinapay, pwede ba gamitin natin pizza? Tapos ambis na grapes, ambis na wine, gamitin natin Sprite? Pwede ba yon? Pwede ba natin gawin yun? Total, remembrance lang naman. Pag-alala lang kay Jesus baguhin natin yung elements. May mga gumawa po kasi niyan sa Amerika Yung, kung di ako nagkakamali, yung Evangelical Lutheran Church of America, yung ELCA, nagkaroon sila ng service na ginamit nila ambis na tinapay, mga Skittles, mga candy, parang M&M, tapos gumamit sila ng Kool-Aid, yung juice ng mga bata. Yun yung pinampalit nila sa elements. Pwede ba natin gawin yon? Hindi po Merong in-institute si Jesucristo, ang may-ari ng iglesia, may in-institute siyang mga elemento na kinonsecrate niya, ginawa niyang banal, at yun lang po yung pwede natin gamitin mga elemento. So ano yung mga elemento na yon? It is bread and fruit of the vine. Pansinin niyo, hindi ko sinabing bread and wine. Pwede nating sabing bread and wine, pero may malinaw na account kasi na binanggit mismo ni Jesucristo na fruit of the vine. Luke 22:19-20. Sabi ni Jesus, for I tell you that from now on I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God comes. And he took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to them. So may dalawang elemento na binanggit si Jesus dyan na ginamit niya dun sa institution sa unang paggawa ng Lord's Supper. Ano yung dalawa? Fruit of the vine, tsaka tinapay. Ngayon, hindi po strictly mandated na dapat pag nag-Lord's Supper tayo, yung tinapay natin dapat walang pampaalsa. Pag may pampaalsa yan, hindi yan valid.
Kasi sila Jesus, nung inalala nila yung Lord's Supper, yung tinapay nila, unleavened bread walang pampaalsa. So pag fluffy yung tinapay, wala yan, dapat flat bread. Ganun ba yon? Nung Passover po, dun sa lumang tipan, lalong-lalo sa Exodus 12, stricto na dapat ang tinapay na kakainin nila during the Passover, dapat po walang pampaalsa. Pero po, mga kapatid, malinaw, pagdating natin ng bagong tipan, wala na po yung utos na yon. Tsaka hindi po natin inaalala yung Passover na nangyari sa land of Goshen, dun sa Egypt, nung dumaan yung angel of death. Ang inaalala natin sa pagkain ng tinapay at ng alak, yung kamatayan po at buhay ni Hesus Kristo. Hindi po yung Passover na nangyari kila Moises. So, wag nating sabihin na dapat pag Santa Cena o dapat pag Lord's Supper, dapat unleavened bread lang. No, wala pong ganyang utos. Wag tayong magdagdag ng utos na wala naman sa bagong tipan. Isa pa dyan, it is not strictly mandated that only fermented grape juice should be used. May mga nagsasabi po kasi, pag nag-Lord's Supper tayo, tapos pag inom natin nung juice, walang alcoholic content, hindi valid yan kasi ang ininom ni Jesus tsaka mga apostol, merong alak. May alcohol yun. So kung tang lang yan na tinimpla, wala yan, hindi yan valid. Walang esensya yan, walang meaning yan. Pwede ba nating sabihin yon? No, ang ginamit na word dito, kahit sa original language, fruit of the vine, ibig sabihin, katas ng ubas. Regardless kung may alcoholic content man yan, kung hindi man yan alcoholic, kung powdered man yan, hindi po na yun mahalaga. Ang mahalaga, katas po siya ng ubas. Okay? Mahalaga yung phrase na ginamit ni Jesus So, huwag tayong magdadagdag ng mga hindi naman makikita sa bagong tipan. So, hindi inutos na dapat tinapay na walang lebadura, hindi rin inutos na dapat alcoholic na wine. Dahil mga kapatid, the elements should point to Christ and not to themselves. Hindi po dapat sa elemento tayo nakatingin. Hindi dun sa lasa ng alak, kung alcoholic ba yun, o dun sa kung paano niluto yung tinapay. Hindi po tayo dun nakatingin, kundi nakatingin tayo sa tinuturo ng mga elemento na ito. Tandaan natin, di ba, pag naglo-Lord Supper tayo, pinagpipira-piraso natin yung tinapay. Hindi naman pag inabot sa'yo yan, kukunin mo ng isang buo Pipilas ka dyan May significance yun Kasi, yung pagpipira-piraso po ng tinapay, sinisimbolo nito yung katawan ni Hesus Kristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, na namatay siya. At yung wine naman po, kaya siya wine ang ginamit at hindi tubig lang kasi medyo malapit yung kulay sa dugo So it symbolizes the blood of Christ na dumanak doon sa krus ng Kalbaryo. Yung mga pinupunto ng mga elemento, dun tayo tumingin. Hindi po sa mga elemento dahil pag finokus na natin yung mga atensyon at paningin natin sa mga elemento, mga kapatid, it loses its meaning once we make it what is not mandated an issue of its genuineness. Pag sinabi natin na ayokong mag-Lord Supper sa church na to kasi hindi legit yung Lord Supper nila. Tang lang nawawala na sa atin yung esensya, yung ibig sabihin ng Lord's Supper. Wala po sa lasa nung kinakain natin, kundi dun sa mensaheng pinapahatid ng Lord's Supper. So yun po yung elements of the Lord's Supper. Sabi ni Thomas Watson sa kanyang book na The Lord's Supper, sabi niya, the Lord's Supper is a visible sermon wherein Christ crucified is set before us. It is a physical gospel. Pansinin niyo yung word ni Thomas Watson yung Lord's Supper daw, physical gospel. Kailan pa naging physical ang gospel? Pag nag-share ka ba ng gospel, may ipapakita ka sa kanya, ito ang gospel? Di ba hindi? Anong ginagamit yung instrument to show the gospel sa isang unbeliever? Words. Right? Salita ang gamit nyo. Yung salita ba tangible? Hindi. Pero sabi ni Thomas Watson, nagiging tangible ang gospel pag hawak natin siya mismo sa ating kamay. The Lord's Supper. Actually, ayun po ang purpose ng mga sacraments. Pag nakakita tayo ng binabaptize, ano nakikita natin? Visible ang gospel. Kung paanong si Kristo ay namatay at muling nabuhay muli, ayun ang nire-represent ng baptism. The same as the Lord's Supper. Nakikita natin, hawak po mismo natin sa ating mga kamay. Kung naaalala ninyo, yun yung ni-remind ko sa inyo last Lord's Day. Hawak natin sa kamay natin
yung patunay ng ebanghelyo. Nagmamanifest physically ang ebanghelyo sa pamamagitan ng Lord's Supper. Ang ibig sabihin lang ni Thomas Watson, the preached word enters through the ear. Naririnig natin ang preaching eh. Pero yung Lord's Supper enters through the eye, touch, and taste. So nag-a-appeal ito sa ating mga empirical sense. Hindi lang siya pakinig, kundi nakikita natin ang visible, nalalasahan natin, aamoy natin, nahahawakan. Kaya napaka-glorious ng pag-alaala sa sakramento na ito. So tingnan natin yung pangatlong bagay. Ano yung proper view of the Lord's Supper? So para maintindihan natin yung proper view, titingin tayo ng 4 major views patungkol sa Lord's Supper. And marami pong views sa Lord's Supper. Marami po more than 10, marami. Pero basically, 4 lang yung major. Yung iba, mga variations na sila ng 4 main views ng Lord's Supper. Ito po yung unang view na pinakatalamak. Yung transubstantiation. So, huwag kayong bulol Transubstantiation. So, compound word yan ng Latin. Trans, ibig sabihin transform. Tapos substia, ibig sabihin substance. So, nagtatransform yung substance. Transubstia. So, yung view ng Catholic, na tinatawag nating transubstantiation view, the bread and wine becomes the literal physical body of Jesus. Alam po ba nito ninyo nung kayo'y nasa Katoliko pa? O kung may Katoliko po dito, alam po ba ninyo na ito yung paniniwala ng Roman Catholics na may tinatawag pong prayer yung pare na pag tinaas niya yung mga elemento, yung bread and wine, magically, nagiging literal na katawan at dugo ni Hesukristo. Hindi lang po siya memorial nagiging literal. So may tinatawag sila dito na essence and incidents. So yung esensya ng bread and wine, nagiging literal, katawan talaga ni Jesus yun. Kumakain ka ng katawan ni Jesus. Iniinom mo yung totoong dugo ni Jesus. Pero incidentally, mukha pa rin siyang tinapay at alak. Hindi naman magically yung tinapay magiging parang piraso ng braso ni Hesukristo. Hindi. Pero ayun, ito yung explanation ng Roman Catholic sa kanilang catechism. Transubstantiation, nagiging literal na katawan at dugo ni Hesukristo yung mga elemento. Pangalawang view dyan, ito yung view ng mga Lutheran. Ito yung naging view ni Martin Luther, yung tinatawag nating consubstantiation. Again, kung yung transubstantiation, transubstia, nagtatransform yung substance, makukuha na natin yung meaning. Consubstia, with the substance. Okay, so ang view naman na ito, the literal body and blood joins the bread and wine. So again, sa Roman Catholic Church, magically, mystically, nagiging literal na katawan at dugo, yung mga elemento, pero sa view ng Lutheran, hindi po siya nagiging literal na dugo at katawan ni Hesukristo, pero sumasama yung katawan at dugo ni Hesukristo sa elements. Go figure. So, bread and wine pa rin yun, pero sumasama yung dugo at katawan ni Hesukristo dun sa mga elemento. Ito yung view ni Martin Luther. Pangatlong view, yung tinatawag nating memorial, and ito po yung pinakakilala sa mga modern evangelicals, at ito din yung pinangahawakan ng mga Southern Baptist na pananaw. So sa kanila, wala yung presensya ni Jesus doon. Walang spiritual presence, walang physical presence katulad ng tinuturo ng transubstantiation. Wala pong presensya si Hesukristo. Ritual lang ito, simbolo lang, pag-alaala lang, pero walang presensya. Ginagawa lang natin ito para kainin. Yun lang, wala po yung memorial. Inutos kasi ni Jesus na alalahanin. So ito yung tatlong erroneous views ng Lord's Supper. At bakit ko nasabing erroneous yung mga views na yan? Kasi po nagpo-promote ito ng sacerdotalism. Pag sinabi natin sacerdotalism na merong mediator, ang taong makasalanan, at ang banal na Diyos, meron taong medium para matawid yung dalawa. Halimbawa, sa transubstantiation, hindi po pwedeng maging literal na katawan at dugo ni Hesukristo yung mga elemento, malibang ipag-pray ng pare. Yung prayer of consecration. Pag pinag-pray na yun ng pare at itinaas niya, magically, nagiging literal na katawan at dugo.
Sacerdotalism yun. Meron lang isang tagapamagitan ng tao at ang Diyos. Sino? Si Jesucristo. Wala pong saserdote, walang paring mamamagitan sa tao. Makasalanan din yung pare. So, yung view po na ito, yung transubstantiation, nagpo-promote po ito ng sacerdotalism. And the metaphysics is inconsistent with the hypostatic union. Yung hypostatic union, ibig sabihin po niyan, si Jesucristo, nung nagkatawang tao po siya, hindi po siya nag-cease na maging God-man. Mayroon kasing view na nung namatay si Jesucristo sa krus, pagbangon niya mula sa mga patay, espiritu na lang siya, naiwan yung kanyang katawan. No, hanggang ngayon, si Jesucristo nung umakyat sa langit, God-man pa rin siya. 100% man, 100% God pa rin po si Jesucristo na nasa langit ngayon. So, gusto kong isipin nyo to. Paano mag-make sense sa orthodox doctrine of hypostatic union yung view ng transubstantiation at ng consubstantiation? Si Jesucristo, yung katawan niya nasa langit. Tapos pag pinag-pray dito, nagiging katawan niya rin yun. So, ano yun? Nahati yung katawan niya. So, inconsistent sa view ng hypostatic union, itong mga views na ito. And also, earlier creeds refutes this claim. For example, the Chalcedonian Creed na na-establish noong 5th century. Ano po bang sinabi dun sa Chalcedonian Creed? Diba? Hindi daw pwedeng ma-divide yung katawan ni Jesucristo. No division, no separation, no confusion. Yun ang sinabi ng Chalcedonian Creed. So, kung hindi na di-divide ang katawan ni Jesucristo, sa paanong nandun siya sa langit, kasama ang kanyang katawan, pero yung prayer ng pare, nagiging katawan niya rin dito. Na-divide na. So, na-refute niya yung Chalcedonian Creed. At isa lang ang pwedeng tama doon, hindi parehas. So, makikita natin na napaka-fallacious, napaka-erroneous ng view na ito. And also, as a side note mga kapatid, alam niyo po ba yung roots ng transubstantiation? Pag pinag-aralan natin, paano nakuha ng mga Katoliko yung view ng transubstantiation, mababakat po natin ito as early as ng mga writings ni Cyprian, isa sa mga church father. Ang nangyari kasi si Cyprian, pagano kasi siya dati. May mga ritual sila na pag nanalangin sila sa templo, yung mga pagkain nila doon nagiging literal na katawan ng Diyos-Diyosa nila. May mga ganun silang practice. Kaso itong si Cyprian, na-Christianize dahil kay Constantine. Nung naging Christian na si Cyprian, inadapt niya yung mga views nila sa temple ng pagano sa Lord's Supper. Doon nagsimula yung view na yung bread and wine nagiging literal na katawan ni Jesucristo kasi ganun din yung ginagawa nila nung pagan pa siya. So hinalo niya yung pagan belief sa Christianity hanggang nag-progress, nag-improve yung doctrine hanggang ngayon, naging posisyon na ng Roman Catholic Church. So yung roots nito hindi galing sa scripture kundi galing sa paganism. And also, it produces various superstition. Di ba may kung nagiging literal na katawan at dugo ni Jesucristo yung tinapay at alak, paano pag hindi naubos sa Lord's Supper? Naging katawan at dugo na ni Jesus yun Itatapon ninyo yung katawan at dugo ni Jesus. Kasalanan yun. Ano, kakainin ninyo? So sobra-sobra kayo ng kinain. Tagi-isa lang dapat, nakadami yung isa. May mga paniniwala pa, pag kumain ka doon ng hostia, dumikit sa ngalang-ngalang mo, makasalanan ka, di ka pinatawad ng Diyos. Alam niyo po ba si Martin Luther? Nung siya na-ordain as a priest, naalala ko yung kwento na narinig ko patungkol doon. Nung pumunta siya sa pulpito para gawin yung pinakauna niyang Lord's Supper, tinaas niya yung bread and wine, yung prayer of consecration. Alam niyo po ba, excited siya na first time niya finally as a priest na magko-conduct siya ng Lord's Supper, pero at that moment, bigla siyang nanigas. Hindi siya nakagalaw. Kailangan siyang hirain ng mga kapwa niya pare palabas ng pulpito. Bakit? Kasi na-struck ang kanyang conscience na paanong hawak-hawak ng isang mere mortal ang infinite true living God sa kanyang mga kamay. So nakita niyo yung superstition? So dahil hindi ma-fathom ni Martin Luther yung reality na hawak niya si Jesucristo sa kanyang mga kamay, nanigas siya. Sabi niya, yun daw ang pinaka-violent assault sa kanyang konsensya. So, you see, yung mga ganitong pananaw, it produces superstition. So, let me introduce you sa naniniwala akong consistent sa scripture na tanging proper view sa Lord's Supper, the Reformed view. So, ang Reformed view,
hindi po ito nagiging literal na katawan at dugo, but a sacramental real presence. So, linawin ko hindi natin tinatanggal yung realidad na nandun yung presensya ni Hesus Kristo. Okay? It is a sacramental real presence. Pero hindi literal, hindi rin spiritual. Hindi siya physically, but a sign. Alam ko, mahirap intindihin. Actually, kahit mga theologians, sinasabi nila na itong view, reformed view, ito yung pinakamahirap i-fit sa ating isip. Pero, can we help ourselves? Kaysa mag-commit tayo ng heresy kagaya ng transubstantiation at ng views ng Lutheran. So, yes, it is true na yung presensya ni Hesus Kristo nandun sa elemento, pero not physically nor spiritually. Hindi rin siya sumasama dito. So, zoom in tayo dun sa view ng Reformed view. So, ang Reformed view, mabe-breakdown natin ito sa tatlo. It is a memorial, it is a Eucharist, and it is a communion. Memorial dahil covenantal remembrance ito of the death of Christ. Covenantal kasi we do it as a covenanted people of God. So, covenant remembrance of the death of Christ. Sinabi ni Hesus Kristo sa Luke 22, do this in remembrance. Anong aalalahanin natin? Sabi ni Jesus, gawin nyo ito bilang pag-alaala. Sa kanino daw? Sa akin. Remembrance of His death. So tuwing naglo-Lord Supper tayo, napapaalala sa atin yung mga alay ni Hesus Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. It is also, pangalawa, a Eucharist. Pag sinabi nating Eucharist, yung E at U kasi sa Greek, positive na word, ibig sabihin good. Pag sinabing charis, it is giving. So, it is good giving. So, thanksgiving ang ibig sabihin ng Eucharist. So, it is a covenantal thanksgiving for the cross of Christ. Naalala ninyo, nung dinampot ni Jesus yung tinapay at alak, sabi doon, He gave thanks. Siya'y nagpasalamat. Pinagpira-piraso at sinabi, ito ang aking katawan. So, saan nagpapasalamat si Hesus Kristo? For the fellowship. Dahil pag kumakain tayo ng Lord's Supper, nakikiisa tayo sa Diyos. We are being one with Him. At ayun nga yung binibigay na diin nung third, it is also a communion, a covenantal fellowship with the person of Christ. Kanina mga kapatid, sinabi ko physical gospel po ito. Pag hawak natin ng bread and wine, hawak natin ang gospel sa ating mga kamay. Sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 10:16, the cup of blessing that we bless, is it not a participation in the blood of Christ? Rhetorical question to. So, pag iniinom natin ang kopa, ang saro, nakikiisa tayo sa persona ni Hesus Kristo. Nakikiisa tayo sa kanyang pagpapahirap sa kanya sa krus ng Kalbaryo. The bread that we break, is it not a participation in the body of Christ? Nakikiisa tayo sa kanyang katawan na napako sa krus. It is communion with Him. We identify ourselves dun sa ginawa ni Jesus. So our communion with Christ is as real as the bread you are holding. Na-imagine na ba natin to mga kapatid? It is as real as the bread that we are holding. Yung ating communion with Christ, hindi lang ito concept sa ating mind, hindi lang ito words, hindi lang ito warm feeling. Real po ito. Tangible. Dahil nasa kamay natin, we are partaking the Lord's table. So napakahalaga po ng view na ito, ng Reformed view of the Lord's Supper. So, punta tayo dun sa pang-apat natin, practical applications. Isa lang yung practical application, tugon natin sa pag-aaral natin ngayon. Let's cherish the Lord's Supper. So, let's cherish it. Why? For it is a very important part of our worship. Parte po ito ng pagsamba natin sa Diyos. Sa Acts nga po, ito may nagkakatipon sila, lagi nilang ginagawa yon. And we are blessed na nagagawa natin siya once a month, pero part po ito ng ating worship. Huwag po natin itong kakaligtaan. Hindi po natin pwedeng sabihin na malamlam ang puso natin dito. Nakarinig ako ng isang kapatira na may binanggit siya na hindi niya naiintindihan kaya malamig ang puso niya sa Lord's table. Nakakalungkot yun. Dahil ito'y part ng pagsamba natin, hindi pwedeng malamlam ang puso natin sa pagsamba. Also, we must cherish it for it reveals our unworthiness and God accepting us nevertheless. So pag lapit natin sa Lord's Supper, pwedeng iniisip mo, hindi ka karapat-dapat,
makasalanan ka, hindi ka nga sure kung dapat ka pang tawaging Christian kasi sa private life mo may mga nagagawa kang kasalanan, may mga lihim kang kasalanan na sa tingin mo hindi ka na talaga worthy. Pero paglapit natin sa Lord's Supper, patunay ito na tinatanggap tayo ng Diyos. Na kalimutan mo yung tingin mo sa sarili mo, ito yung tingin sa'yo ng Diyos, parte ka ng kanyang pamilya. Hawak mo yung patunay sa kamay mo. So, napaka-importante nito dahil pinapakita niya sa atin na hindi tayo karapat-dapat at sa kabila nun, tinatanggap tayo ng Diyos. Also, we must cherish it for it is a physical gospel. Kagaya na nabanggit ko kanina, it points us to our conversion experience. Mga kapatid, alalahanin niyo kung paano kayo tinubos ng Diyos tuwing hawak natin ng kopa at tinapay. Kung dapat nga hindi ka kumakain nun eh. Wala ka dapat party dun. Dapat nasa labas ka. Pero napakamabiyaya ng Diyos. Mula sa kadiliman, nilipat ka niya sa kagilagilalas niyang liwanag at ngayon partaker ka pa ng lamesa niya. So you see, it points us to our conversion experience and also we should cherish it for it is a visible proof of our anticipation of the return of Christ. 'Di ba? Sabi ni Apostol Pablo, kailangan natin tong alalahanin hanggang sa pagdating ni Hesukristo. So we have this sure hope. Hindi tayo frustrated. Hindi tayo impatient. But we are hopeful na darating si Hesukristo. Ito'y tanda, visible proof na babalikan niya tayo and He will once again dwell with us. Sinabi ni Jonathan Edwards sa kanyang sermon sa 1 Corinthians 10:16, binanggit niya, in Holy Communion, God stoops down to our level to show the great mystery of our union with Christ in a very tangible manner. We are blessed with the person of Christ who remains the believer's treasure. So, pag naglo-Lord Supper tayo, isipin nyo yun. Bumababa sa level natin ng Diyos. Kataas-taas ang Diyos na daramtanan lahat ng kaluwalhatian. Bababa sa level ng mga taong makasalanan. Ipapakain niya ang kanyang sarili. Nung kanyang sinabi, this is my body and this is my blood. God stepping down to our level to show the great mystery of our union with Christ. So mga kapatid, let us not be neglectful at huwag tayong maging malamig sa paglapit natin sa Lord's table. At nawa, baunin natin itong mga leksyon na to kung kailan uli loloobin ng Diyos na maging partaker tayo ng kanyang Lord's Supper. Ngunit kung wala ka kay Hesukristo, sana pag nakita mo na hindi ka sinasama ng iglesia sa Lord's Supper, mangusap ito sa iyo. Tumusok ito sa puso mo. Ibig sabihin, hindi ka parte ng pamilya ng Panginoon. At huwag ka sanang ma-frustrate. Maging bukas na imbitasyon din sa iyo yun na naisin na maging parte ng kanyang pamilya. Ika'y tumugon ng may pananampalataya at pagsisisi once nakita mo na outside ka sa lamesa ng Panginoon. So, doon lamang po magtatapos yung ating part 1 and Lord be willing sa magiging part 2 po ng ating study, pag-aralan po natin yung manner, yung tamang manner, yung frequency at iba pang mga bagay na hindi natin na-discuss sa ating study. So, meron pa po tayong ilang minuto. Kung meron po kayong question, pwede po tayong mag-entertain. As long as connected po sa napag-usapan natin. Meron po kayong question? Sister Jam. Pag tinignan natin yung mga writings ni Martin Luther patungkol sa consubstantiation, ayaw niya masyadong i-break down yung metaphysics noon kasi para sa kanya mystery ito eh. Pero just because isa si Martin Luther sa nag-formulate ng sola scriptura, hindi po ibig sabihin noon lahat ng tinuturo niya based na talaga sa scripture. For example, naniniwala siya sa baptismal regeneration na pwedeng maligtas ang isang tao through baptism. So, hindi po binigay ng Diyos yung deposito ng lahat ng proper doctrine kay Martin Luther. Actually, walang isang theologian na may deposito ng lahat ng proper doctrine eh.
So, isa ito sa mga maling turo ni Martin Luther, although isa siya sa naging proponent ng Sola Scriptura. Pero, pagdating dun sa kanyang view, ayaw niya talagang i-break down yung kanyang view neto dahil ayaw niya nung mixed up yung metaphysics ng elements. Pero, siguro safe na i-assume natin na kaya ito yung pinangahawakan niya dahil sa remaining biases niya doon sa pagiging Roman Catholic niya ng ilang taon. May question pa po? Other bar. Kanina, question lang para mas maklarify kasi sa, di ba, sa Southern Baptist and Northern Evangelism, it is just a memorial. But I do believe yung pinanghuhugutan dito is do this in remembrance of me. So, can you explain a little bit more bakit medyo may kaunting, let me say, yung point of view ng memorial lang? Yung view po kasi ng Southern Baptist tsaka ng mga modern evangelical, actually ito yung nakalagay dun sa kanilang parang confession of faith nila, yung the Baptist faith and message. Yun yung confession of faith na pinangahawakan nila. Nakalagay talaga doon yung view nila sa Lord's Supper, na view lang nila ito na wala yung presensya ni Jesucristo, it is just a ritual, a memorial, and a symbol. Pag sinabi po nila yon, ang dinidismiss nila doon yung presensya ni Jesucristo. Kasi sa alalahanin natin sa view ng Catholic, nandun yung presensya, literal, physically. Sa Lutheran view, nandun pa rin yung presensya, pero it joins together dun sa element. Hindi mismong yun yung nagiging literal. Hindi siya nagtatransform, kundi sumasama. So ayaw nila nung idea na nandun yung presensya, dinismiss nila yon, nag-focus na lang sila sa memorial. Whereas a Reformed view, may memorial pa rin. Inaalala pa rin natin eh. Pero hindi din natin dinidismiss yung view ng transubstantiation at ng consubstantiation na nandun pa rin yung presence, pero hindi literal, hindi physical, but sacramental. Ayun po, Brother Bar. May, nasagot ko po ba yung question nyo? Because it is done in the context of the church that yung point of view ba na since the Shekinah glory of God is in the presence of the Lord during our service, therefore it's accounted na because we're performing one of the duties ng sacraments, which is the Lord's table, dun ba na-incorporate yung the presence of the Lord? Certainly, pangako ni Jesucristo sa Matthew 18, tuwing nagagather ang kanyang mga tao, yung presensya niya ay nandun. Nasa kalagitnaan nila. Hindi po natin binibigyang focus pag binabanggit natin yung word na presence ng Diyos, presence ni Jesucristo, hindi natin binabanggit yung presensya niya sa pagtitipon, kundi presensya niya sa elemento. Okay, so either Catholic ka, Lutheran ka, Southern Baptist ka o Reformed Baptist or Presbyterian ka, kung tapat kayong nagkakatipon sa ngalan ni Jesucristo, nasa kalagitnaan niyo siya. Ang binibigyan focus po ng ating topic, presensya niya sa elemento. Nasaan yung presensya niya sa elemento, hindi po sa pagtitipon. Sabi ng Catholic, yung presensya niya literal, sa Lutheran, spiritual, sa Southern Baptist, wala talaga doon yung presensya niya sa elemento. Ayun po. Pati Jeremiah. Diba na-mention niyo po yung about sa Macho 18. Pero di ba yung context ng Macho 18 is under the context of church discipline? So applicable pa rin ba siya na gamitin na basis ng pagtitipon? Ang ibig sabihin niyan, pag ginagamit natin yung verse ng Matthew 18, I understand na nasa context siya ng church discipline. Pero ito yung kailangan nating makita yung argument from the lesser to greater. Kung yung ating Panginoong Jesucristo, yung presensya niya ay nandun sa pagtitipon tuwing merong dinidisiplina, how much more pag merong nagpupuri. Lalong nandun yung presensya niya. Right? Brother Dennis. Pastor, ano ko lang. Kasi kumbaga sa kumbaga sa mga nakita na puntahan kong church, yung Reform Bap lang, yung hindi kumbaga pag hindi ka member, ang hindi nagpapapartake. Pero meron ako napuntang mga reform na Presbyterian. Meron lang silang parang certain criteria na ibig sabihin na basta na ano mo to, na ganun ka.
pwede ka mag-partake. Ano yung logic ng kumbaga sa reform ba para rin sa kaalaman ng marami kahit sa mga nagpa-partake at sa mga hindi pa nakakapag-partake. Maganda yung question po ninyo, Brother Dennis, kaso matatalakay po natin yan sa part 2 pa eh. Sino yung mga participants ng Lord's Table? Sino po yung pwedeng tumanggap? Pero may mga view po dyan na actually hindi lang po Reformed Baptist yung nagpa-practice ng tinatawag nating close communion. Yung sinasabi po ninyo, yung hindi pinagpa-partake, yung hindi member, tawag po dyan close communion. Yung pinanggalingan ko po dati na pagtitipon, ang pinapractice namin, open communion. Kahit na sinong pumunta, first time mo man, 10 taong ka na dun sa church, Muslim ka man, INC ka, basta nandito ka sa pagtitipon, pwede sa lahat. Hindi ko nakikita na biblical yung view na yan. Actually, nakikita ko yan as a very dangerous, very sinful po yan na practice. Kasi may unworthy manner na tinatawag. Di ba sinabi sa 1 Corinthians 11 na hindi mo siya pwedeng tanggapin in unworthy manner. So kung tayo as a church, binibigay natin yung tinapay at alak sa isang unworthy, wala talaga siya kay Kristo, bibigyan mo siya ng Lord's Supper, pinapahamak mo yung kaluluwa niya. I remember, nag-Bible study kami noon sa isang family na INC, then after like a month of Bible study sa kanila, nag-commit silang dumalo sa pagtitipon namin. The first Sunday na dumalo siya, natapat siya sa first Lord's Day of the month. So, pinatanggap siya ng Lord's Supper. Alam niyo po, hindi siya bumalik. Dahil sabi niya sa akin, bakit niyo ako pinatanggap ng Lord's Supper ninyo? Alam niyo ba sa amin sa iglesia ni Manalo, meron pa kami tinatawag na cleansing. Siniseryoso namin yan, pero kayo, kahit sino, pinapatanggap ninyo. Dahil dyan, di na ako babalik sa pagtitipon ninyo. So, na-offend siya doon, na-discourage siya, yun ang reason kung ba't di siya nagpatuloy sa pagdalo sa amin. Yung sa sinasabi po ninyo, Brother Dennis, yun po yung tinatawag na open communion. Pwede kahit na sino. Ang pinapractice po natin as a church, close communion. Ibig sabihin, ang pinapatanggap lang natin, yung mga may pakikiisa kay Hesus Kristo. Tandaan natin dun sa Luke chapter 22, nung in-institute yung Lord's Supper, kanino binigay ni Jesus yung tinapay at alak? He gave to the disciples. Ibig sabihin sa mga disipulo. Hindi niya po inalok sa labas. Inalok niya dun sa mga tagasunod niya na nandun sa kwarto. So kanino dapat natin ibigay as a church? Sa mga disipulo ni Hesus Kristo. Hindi natin siya pwedeng ibigay sa mga walang pakikiisa kay Hesus Kristo. Kasi nakita natin yung esensya ng Lord's Supper. Pakikiisa sa katawan ni Hesus Kristo, pakikiisa sa dugo ni Hesus Kristo. Anong parte ng unbeliever doon? Bakit mo ibibigay sa kanya? Yuyurakan niya lamang yun. Walang hiyain niya yung mga elemento. Wala sa kanyang ibig sabihin yun. So, hindi natin nakikita ang biblical yan, so we practice close communion. May question pa po? Last one, kung meron pa. Brother Roman. Thank you po sa lesson. Gusto ko lang makuha yung sa Acts 2:42, and they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. Question is, bakit sa ibang iglesia they do it once a month and sa MCBC naman weekly, ganun ba? Good question, Brother Roman. Again, katulad ng kay Dennis, pag-uusapan natin yan sa part 2. Pero, bibigyan ko na ng preview. Whether ginagawa yan ng isang church monthly, once a month, usually first Sunday, di ba? Whether ginagawa yan weekly, may iba quarterly pa, may iba once a year pa, tinatapat dun sa day ng Passover. So, pag na-miss mo yung Lord's Day ng isang taon, sorry ka na lang, hintay ka ng isang taon ulit. So, kahit anong paraan man yan, pinapractice ng isang church, tandaan natin, hindi yun sin. As long as inaalala. Kasi sabi, as often as you could, doon natin ipapractice. Ngayon, sa Acts 2:42 na binanggit ninyo, mamaya sa afternoon sermon, i-address ko yung tinatawag natin na prescriptive ng Book of Acts tsaka descriptive ng Book of Acts. Hindi lahat ng mababasa natin sa Book of Acts prescriptive. Ibig sabihin, dapat natin gawin bilang iglesia. Kasi dito sa Acts 2, nagtanks sila dito eh. Gagawin din ba natin? So,
Hindi yan piniprescribe, dinidescribe lang kung ano sila. Pero hindi ibig sabihin na utos sa atin yan. So, ganun din sa Lord's Supper, wala tayong makikitang direct na utos sa scripture kung paano siya dapat gawin. Walang sinabi na dapat weekly, walang sinabi na monthly, walang sinabi na quarterly. Ang sinabi, as often as you could. So, regardless kung anong paraan natin to inaalala, ang mahalaga, inaalala siya ng isang iglesia dahil nga maintaining marks siya ng isang valid church. So, yun lamang po, 10 o'clock na. And yung ating pong morning worship, magsa-start po tayo ng 10:30. Nakalimutan ko banggitin kanina na may mga certain changes po tayo sa ating time of worship. So, meron tayong 30 minutes para mag-prepare. Saglit tayo manalangin. Aming Diyos, salamat po sa napag-aralan namin ngayong umaga. Nawa seryosohin namin ang bigat ng iyong banal na hapunan at nawa nang usap ito sa kaluluwa, hindi lang ng mga mananampalataya kundi lalong-lalo sa mga hindi participants ng Lord's Table. At samahan niyo po kami, O Diyos, sa mga gawain pa namin sa araw na ito. Patuloy ka nawang mataas sa kalagitnaan namin. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.